Ngayong araw guys, sisilipin natin yung bagong lumabas na Tecno Pova Curve 2 5G. So konting pasilip lang muna to guys, no? Hindi pa to yung magiging full review natin. So ito guys yung highlight na Tecno dito. Meron siyang 8,000 mAh na battery capacity. So napakalaki niyan guys. And ang malupit pa dito guys, napakanipis lang daw nung body niya. So sisilipin natin yan mamaya. Other specs natin, meron tayo ditong MediaTek Dimensity 7100 5G processor, 144Hz na curved AMOLED display, and meron tayong IP64 rating. So hiwain na natin and silipin natin kung ano yung nasa loob. Syempre una nandito yung Tecno Pova Curve 2. So yung dumating sa atin dito is yung silver variant pero available din siya in color black and color purple. So personally nagustuhan ko talaga tong silver variant, no. Hindi siya super common tignan, hindi siya cheap tignan. May pagka-gamer and futuristic vibes siya. And ito siya pag kinompare natin sa Tecno Spark 50 and pag kinompare din natin sa Tecno Camon 50. So meron tayo ditong warranty card, documentations, meron din tayo ditong transparent na jelly case, and para sa akin ito yung perfect case sa kanya para makita naman yung magandang design ng cellphone. Meron tayong USB Type A to Type C cable and 45 watts na power brick. And totoo nga guys yung chismis, no, sobrang slim lang nung body niya, kaya nga Tecno Pova Curve, no. So may pagka-sexy talaga yung design niya. Tapos very light lang siya, no. So sa right side nandito yung power button and yung volume buttons natin. So mapapansin nyo dito, tatlo yung kanyang camera modules. Pero nung tinetest ko siya, dalawa lang yung gumagana. I don't know kung may mali akong ginagawa, pero ipapakita ko na lang siguro yung iba sa full video. Nandito naman sa baba yung speaker grill, USB Type-C port, microphone, and SIM tray. Sa taas naman is meron ulit tayong another microphone and Dolby Atmos logo. And syempre guys, nasa pangalan na niya mismo, curved yung kanyang display. Hindi naman siya super curved katulad ng mga ibang curved na phone, pero mapapansin nyo pa rin na may slight na parang pagka-bend dito sa edges niya. And upon startup, no, very snappy feeling yung phone, no. Talagang hindi ko na-feel yung paglalag. Kasi usually pag mga transient phones, yun yung parang ayaw ko sa kanya, umpisa pa lang may na-feel na ako na parang pag-drop sa performance niya. Pero dito, ayan o, so far, smooth naman siya. Isa pang improvement na nagustuhan ko dito sa Tecno, hindi katulad dati na sobrang daming bloatware. Ngayon talagang konti na lang bukod dito sa BlockBlast, sa Spotify, di ba, sa Shopee, na actually magagamit mo din naman yung mga apps na to. Dati sobrang dami talagang kung ano-ano. Ngayon, nabawasan na. And pagdating sa operating system, naka-iOS for Pova tayo, version 16.1, and naka-Android 16 na din tayo. So nandito pa yung ilang specs, katulad ng CPU, ng RAM, virtual RAM, na para sa akin maganda i-turn off nyo na lang to, no? Nandito na rin kung ilang megapixels yung camera, pero maganda, abangan nyo sa full review natin yung magiging mga photo test natin, kasi minsan, ang nagde-determine pa rin talaga is yung actual result, hindi yung megapixels. And ayan na nga guys, no, 8,000 mAh na battery capacity, no, pero ang curious ako dito, gaano nga kaya siya tatagal talaga sa real life test compared dun sa mga mas mabababang mAh na mga cellphone, di ba? Ngayon naman, going dito sa display, meron tayong up to 144Hz na refresh rate. Ang common ngayon is 120Hz, and mas malamang yung phone na ginagamit nyo ngayon is 120Hz na. And to be honest, no, hindi ganun kalaki yung jump ng refresh rate niya. Hindi nyo siya masyadong mararamdaman kung ang gamit nyo na phone is 120Hz na. Ang sigurado ako na matutuwa yung iba sa inyo dito is yung kanyang battery features, kasi meron na siyang reverse wired charging capability, and meron na rin siyang bypass charging capability. So, ibig sabihin kung mahilig ka na maglaro habang nagcha-charge, ito yung feature na para sa'yo, and maganda rin gamitin to para hindi nag-overheat yung cellphone. So, nandito na rin yung ilan sa mga Tecno AI features na possible na magamit nyo, and possible din na mas malamang hindi. Kung mahilig din kayo mag-customize ng inyong wallpapers, meron na rin siyang built-in ngayon na depth effect, or yung napupunta sa likod yung fonts niya. Customizable na rin yung ating system color scheme kung sakaling hindi nyo trip yung default na color orange. And dahil naka-AMOLED yung display natin, meron na siyang always on display. And na maganda pa dito, pwede kayong gumawa or mag-customize ng sarili ninyong display. Upon connecting dito sa Wi-Fi, na-detect na agad na meron siyang software update. So, para siya sa camera, para sa system, para sa stability, and overall smoothness ng phone. So, 585 MB siya, and in-update ko na lang din agad. So, yun lang guys, no? Next upload na agad natin yung magiging full review natin dito sa Tecno Pova
Curve 2 5G. So maganda abangan nyo yun guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you again in the next video.